For today's video, pag-uusapan natin kung pwede bang gamitin ang chlorinated water sa pagdidilig ng ating mga halaman. So without further ado, let's get started. So yun, maraming nagtatanong kung pwede bang gamitin ang chlorinated water sa pagdidilig ng halaman. Pero bago natin sagutin yan, alamin muna natin kung ano ba yung chlorinated water. Ang chlorinated water, ito ay matatagpuan sa ating mga gripo sa mga bahay. Particularly, kasi maraming form ng gripo sa ating bahay. Yung tinitukoy ko ay yung pang-commercial. Pang-commercial o tubig na wasa. Kasi marami itong chlorine. Sagana ito sa chlorine kasi ito yung pampalinis ng tubig. Ito yung mga tubig na ginagamit natin sa pang-araw-araw like pagliligo, paghuhugas, at iba pa. Ito yung dumadaan sa tubo papunta sa ating mga bahay at ito yung tubig na hindi natural kasi naluan siya ng chlorine para maging malinis. Ngayon ang tanong, pwede ba itong gamitin sa pagdidilig ng halaman? Ang sagot, ang chlorinated water ay hindi pwedeng gamitin sa pagdilig ng halaman unless, diba? May chance pa ito na gawing pandilig ng halaman kung gagawin natin ang isang bagay. Ano yung isang bagay na yun? Ang gagawin lang natin ay mag-iimbak tayo ng tubig. Unang step, kumuha tayo ng balde na pwedeng pag-imbakan ng tubig. Ikalawa, punuin natin ito ng tubig na wasa, tubig gripo, yung may chlorine na tubig. Pag napuno itong baldeng ito ng chlorinated water, ang sunod natin gagawin, hahayaan muna natin. I-stack natin to for almost 24 hours. Bakit natin i-stack ito ng 24 hours? Para yung mga chlorine sa tubig na yon ay mag-evaporate at mawala dun sa mismong tubig. Ngayon, bakit nga ba natin kailangan ipa-evaporate or tanggalin yung chlorine bago natin idilig ito sa halaman? Well, chlorine is a micronutrient that is essential for plant growth. Essential naman pala sa plant growth or kailangan ng plant para sa kanyang paglago. Bakit natin tatanggalin pa sa tubig? Take note na ang sabi ko, micronutrients. Maririnig natin ang salitang micro. Ano nga ba ang ibig sabihin ng micro? Ang ibig sabihin ng micro, maliit. Okay? Micronutrient. Maliit lamang na amount ng nutrient na to ang kailangan para sa plant growth. Ngayon, pag nasobra ng plants yung intake ng isang micronutrient, magkakaroon ito ng negative effects sa kanyang paglago. Bakit ba magkakaroon ng negative effects? Nutrients naman yan. Kasi nga, micronutrients. Meron din tayong tinatawag na macronutrients. Yun yung mga nutrients na kailangan ng ating halaman in a large scale. Macro, malakihan. Ibig sabihin yung macronutrients yung pinakakailangan ng ating halaman sa malakihang amount. Ngayon, since na micronutrient yung chlorine, kailangan lang maliit na amount ang ma-intake ng halaman nito. Bakit kailangan maliit lang ang intake ng chlorine ng isang halaman? Well, too much chlorine can accumulate in leaf tissues, resulting in leaves to have a burn or scorch appearance. Ano tong appearance nito? Yung parang tuyot yung mga dahon, yung parang nasunog yung mga dahon. Yun yung isang palatandaan na yung plants natin ay nasobrahan sa chlorine. Isa pang palatandaan na nasobrahan sa chlorine yung ating halaman ay yung dahon niya maliliit na, hindi na tulad ng dati, at madali itong mag-yellowish at kalaunan ay bumabagsak. Ano ba ang tawag kapag nasobra sa chlorine ng ating mga halaman at nagpakita ito ng mga symptoms na nasobrahan nga siya? Ang tawag dito ay chlorine toxicity. Ibig sabihin na sobrahan siya sa chlorine at lumalabas na yung mga negative effects dala ng chlorine. Chlorine toxicity can also cause air pollution in the form of chloride gas or in the excess of chloride in the soil. So yun, nakakapag-create din siya ng air pollution. Kaya kung gusto nating malago yung halaman natin at mabuhay ito ng matagal, iwasan natin ang pagdilig gamit ang mga tubig na may chlorine. Instead of using chlorine, pwede natin gamitin yung mga deep well na source ng tubig. Ano yung mga deep well? Ito yung mga poso.
yung bombahan, yung pinagkukunan ng tubig nung unang mga panahon. Yun sa ilalim ng lupa nang gagaling yung tubig kagaya ng poso at balon. Yun yung mga natural na tubig na walang halong kemikal. Yun yung pwedeng gamitin pandilig ng halaman para healthy. Pero kung wala kayong ganon, gawin nyo na lang yung tips ko na mag-imbak ng tubig at i-stack ito for almost 24 hours.